Inanunsyo na ng Energy Department ang nakatakdang tapyas presyo sa produktong petrolyo epektibo sa Martes. Pero ayon sa mga tsuper, barya lang ito kumpara sa mga unang oil price hike. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Matapos ang sunod-sunod na jumbo oil price hikes dulot ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan, inanunsyo ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa isang Facebook post na magkakaroon ng rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo sa paparating na Martes. Batay sa talang inilabas ng kalihim, bababa ng 20.89 pesos ang presyo ng diesel, 4.43 pesos naman para sa gasolina, habang 8.50 pesos naman para sa kerosene. Paliwanag ni Garin, ito ay batay sa average ng huling 5 araw ng international prices ng mga produktong petrolyo. Mas malaki ito kaysa sa naunang projection na pagbaba ng diesel na nasa 5.50 hanggang 6.50 pesos kada litro noong Biyernes. Ayon sa ilang oil industry sources, malaking bahagi sa pagbabago ng mga projection ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Dagdag pa ang mga nakaambang peace talks. Sa pinakabagong tansya, pwedeng bumaba sa humigit kumulang 120 hanggang 150 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa Metro Manila, mula sa peak nito na umabot sa 170 pesos kada litro. Pero para sa ilang driver, hindi pa rin ito sapat. Ang laki ng tinaas nila, rollback sila sa 10 piso lang dapat igalin. Rollback sila, 30, kundi 50. Ganun siya dati, para mas maganda. Oo. Hindi. Tataas pa ba tayo? Kawawa naman pa tayo. Paliwanag ng mga tsuper, kahit may nakabinbin na rollback, malayo pa rin ito sa dating presyo ng diesel na nasa 50 hanggang 70 pesos kada litro sa Metro Manila. At kung hindi man mabalik sa ganitong halaga, hiling nila na mas malaki pa ang ibaba sa presyo. Samantala, ayon sa pahayag ng DOE kahapon, na-deliver na sa bansa ang 329,000 barrels o mahigit 52 million liters ng diesel mula Malaysia. Kabilang ito sa Emergency Energy Security Program ng ahensya na naglalayong madagdagan ng supply ng langis ng bansa sa gitna ng pagbabago ng presyo sa global oil market. Patatandaan na nauna nang dumating ang 142,000 barrels o 22.578 million liters ng diesel mula Japan noong March 26. Tiniyak naman ng DOE na patuloy ang koordinasyon nito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga industry stakeholders upang masiguro ang sapat na supply ng langis sa bansa at proteksyon sa mga mamimili nito. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Abante.